Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong Barangay Ginebra Converge Fiber Xers at itong NLEX Road Warriors ay magkakaroon ng isang trade transaction. Kung saan ganito mangyayari, mapupunta dito sa Converge Fiber Xers yung first round draft pick ng NLEX Road Warriors. Number 6 yan. Samantala naman, itong Barangay Ginebra, makukuha nila itong si Jeyo Ambohot mula dito sa Converge. At ito namang NLEX Road Warriors, makukuha nila itong si Sydney Onwubere at itong si Bon Pesumal mula dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi kung titignan natin, kaya gustong makuha ng NLEX itong si Onwubere at si Pesumal. Nakita natin dalawa problema ng convert ng NLEX. Kulang sila sa big man at kulang sila sa scorer na susuporta kay Robert Bodic. Si Bon Pesumal sigurado na pag binigyan mo ng playing time yan at iba pang shot opportunities, magde-deliver yan. So hindi sila masyadong magre-rely kay Bodic. At si Onwubere makakatulong yan dahil ang liit ng front court nitong NLEX. Samantala naman ang Barangay Ginebra, kung makuha nila si Ambohot, magkakaroon sila ng isang stretch 4 na pwedeng maging backup ni Jamie Malonzo. Alam natin ang Ginebra problema yung front court nila dahil matanda na si Japet Aguilar. At grabe injury na inabot ng kanilang mga wingmen. Kaya itong si Ambohot na 6'7", pwedeng makatulong yan sa Ginebra. At ito naman Converge, kapag nakuha yung first round draft pick ng NLEX Road Warriors, yan ang target talaga nila. Dahil bukod dito sa pag-draft kay Justin Baltasar, gusto pa nila ng isa pang first round draft pick para makapag-build up ng mga players. Kaya since fair naman itong trade na to para sa tatlong teams na involved, hindi yan magkakaproblema sa pagka-approve ng PBA. Okay, ang iba pa nating balita ngayon, mukhang itong Magnolia Chicken Templados ay ang daming nakukuha ng mga inquiry sa ibang team tungkol dito kay Aris Dionisio. Si Aris Dionisio binigyan ng 3-year contract extension ng Magnolia dahil sa ganda ng nilalaro nito. Pero ang daming mga teams ngayon ang interesadong makuha ang serbisyo niya. Ang tanong kung pakakawalan ba to ng Magnolia. Kung ikaw si Coach Chito Victolero, kinakailangan mo itong pag-isipang mabuti dahil si Dionisio ay siya doon sa mga players na talagang pwedeng dependahan nitong si Coach Victolero bawat game. Ngayon, paano kung halimbawa ang mag-offer ang Phoenix Fuel Masters ng kanilang first round draft pick para dito kay Dionisio? Sa tingin ko kung ganyan ang offer, dapat i-trade ng Magnolia, lalo na kung maraming big men ang mag-a-apply dito sa draft. Sa ngayon kasi, kahit mahusay si Dionisio, kung marami diyang mga rookies na pwedeng makuha, baka sakali na pag-isipan niya ni Coach Victolero at tanggapin. Pero kung mababa yung draft pick na i-offer, sa tingin ko mas mabuti na manatili itong si Dionisio dito sa Magnolia. Alam natin na ngayon dito sa Magnolia, lahat ng players pwedeng i-trade maliban lamang dito kay Ian Sanggalang at Mark Baroka. Pero itong si Dionisio isa doon sa mga tinatawag na reliable players. Kaya sa tingin ko kung iti-trade man niya ng Magnolia, kinakailangan sulit talaga yung maging kapalit niya. Dahil hindi biro at hindi madali na makahanap ng katulad nito na nakapagde-deliver. Lalo na kahit finals, natatandaan natin maganda performance nito kontra dito sa San Miguel. Kaya sa ngayon, itong Magnolia kahit magre-revamp yan, kinakailangan mag-ingat sila doon sa mga players na kanilang iti-trade. Dahil mahirap na magpakawala lalo na kung yung player na bibitawan mo ay alam mo naman na proven na kayang mag-provide ng mga scoring na kinakailangan ng iyong koponan. So ito kinakailangan pag-isipan ng Magnolia.